Marami po nagtatanong sa amin, bakit sa tuwing Sabado ay narito kami, ano ang nadama namin, ano ang nakita namin, ano ang nakukuha namin. Hindi lamang po sa lugar na ito may nagtanong sa amin, maging sa Valenzuela, marami nagtatanong. Ang sagot ko po sa kanila ay ganito. Siguro po hindi ako magpapabalik-balik sa tuwing Sabado sa lugar na ito, sa dami nga po ng trabaho ng bawat isa sa amin, kung wala kaming nakakamtan na kapanatagan ng kalooban at kaisipan, kagalingan ng aming pisikal na karamdaman. Alam niyo po ba, kami po ay ilan lamang sa Valenzuela nagpunta rito, una, dalawa, sumunod, apat. Yung unang kasama ko, ang sabi niya, mag-uusyoso. Magtitingin-tingin lang siya. Subalit, yung nasa kanyang isipan, imininsahe ni Apo. Alam niyo po ba, pag kami nagpupunta rin sa lugar sa sasakyan, nakasakay kami, nagcha-chaplet kami, nagro-rosary kami para sa Birheng Maria, chaplet para sa Divine Mercy, pagkatapos magkukwentuhan kami. Pag meron kaming napag-usapang medyo hindi maganda, nagiging mensahe, kaya alam namin na ang Apo Kunching, ang Espiritong Banal, ay hindi lamang sa lugar na ito, kundi kung saan tayo naroroon. Basta tayong maging matatag lamang, matibay ang ating pananalig at pananampalataya sa Espiritong Banal, sa Divine Mercy. Kasama natin siya sa ating buhay. Noong linggo po, ang aking isi-share po ay ang karanasan naming magkakasama. Noong po linggo, 2:30 ng, nakaraang linggo po, 2:30 ng hapon, kami po magkakasama ay patungo kami sa aming paglilipat ng Christ the King o Kristong Hari sa ibang bahay. Nag-text po ang aming kapatid na si Tess. Ang sabi po niya, Kanora, isama niyo sa panalangin ng aking anak na disgrasya ngayon lang. Pumikit po ako noong oras na yon. Pagkatapos po, naisabi ng aking asawa, manawagan ka, dumulag ka kay Apo Kunching sa Espiritong Banal, idulog mo na at idulog natin ang anak ni Tess. Kanina po, nagkwento niya sa amin, ang kanyang anak, nung damputin daw po sa karsada dahil mabilis po ang takbo ng sasakyan niya ng tricycle, sumalpok po ang kanyang mukha sa poste ng Meralco. Kaya ang alam po ng dumampot ay wala ng buhay. Subalit, sa taimtim namin panalangin noong oras na yon, wala po kaming ibang idinulog sa ating Panginoong Hesukristo sa Divine Mercy. Binanggit din po namin ang pangalan ni Apo Kunching na kami alalayan, kami tulungan sa pagdulog. Sa maniwalat sa hindi kayo, sa dami ng tahi sa muka, may lamat ang kanyang bungo. Kinabukasan, nailabas ang bata, ang anak niya, at ligtas po siya. Ngayon po, naghahanda na po ulit siya para magmaneho ng kanyang tricycle. Ganyan po, kabuti ng ating Panginoong Hesukristo, ng Divine Mercy at ni Apo Kunching na kinalugdan. Kung taimtim po ang inyong panalangin, umasa po kayo, 100%, lahat na po ng porsyento, hanggang 200%, nariyan po siya. Marami po kaming karanasan mga taga Valenzuela. Masyado naman pong hahaba dahil maraming pang magsishare ng kanilang karanasan. Basta tandaan niyo po, ang lugar na ito ang banal na lugar. Pagpasok niyo lamang po sa simientong yan. Alisin mo natin ang tsinelas natin. Diyan lang po, pinagagaling na tayo ng puok na ito. Magandang umaga po at maraming salamat po. Maraming salamat po, Tita. Isang paalala pong muli dahil may naririnig pa rin po ang aming organisto na may tumutunog na cellphone. Paki-off lang po ang ating mga cellphone. At sa binahagi ng ating kapatid, tunay nga po, ang Diyos ay lagi pong nandyan upang tayo gabayan. Talaga pong siguro po na narinig ninyo na sa kanilang panalangin, karugtong ang pangalan ng ating minamahal na Apo Kunching. Papaliwanag ko lang po. Katotohanan po, talaga pong iba
at hindi ko po kayang ipaliwanag. Pag po kayo nanalangin ng taimtim at isinama nyo ang pangalan ng ating minamahal na Apo Conching, sinisiguro ko po sa inyo 100% naririnig ng ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat lahat po kami rito, naranasan na po namin yan. At saka binahagi po yun sa aming kapatid na isama ang pangalan ng Apo Conching. Kasi po yung iba, akala nila sinasamba si Apo Conching, hindi po. Yun po ay isang, mahirap pong ipaliwanag, napaka ano po talaga. Iba po ang ating minamahal na Apo Conching. Talaga pong siya'y tuwirang dinidinig ng ating Panginoon. Kaya may kapahintulutan po yun. Ibinahagi po yun sa isa naming kapatid na isama ang kanyang pangalan sa mataintim ninyong panalangin. Kumusta pong muli ang mga anak ng Diyos? Mukha po yatang seryoso naman kayo sa pakikinig. Para po magising naman kayo at masiyahan naman. Alam ko po nasiyahan kayo sa pagbabahagi ng ating kapatid. Ngayon naman po, ang ibibigay ko sa inyo ay magbibigay naman ng isang awitin na sinisigurado ko pong masisiyahan din kayo. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos para sa aking ateng Mirna Andrada. Makinig po kayo sa kanyang awitin at sigurado po, iaangat kayo sa kalangitan. Muli po, dakilang Ama, pinupuri kita ng walang hanggan sa iyong kadakilaan, sa iyong pagiging buhay. Tunay na buhay ka at tuwirang nadarama mo kaming mga anak mo. Walang kahulilip na kataga ang nasa kong sambitin sa iyo sa bawat araw ng buhay ko. Kaya't muli sa pagkakataong ito, hinihiling ko, Ama, manguna't maghari ka, hindi ang bilang sangkatauhan na mag-aalay ng awitin, ang tunghayan ng mga kapatid ko, kundi ang bawat kahulugan ng awiting aking alay. Salamat po. Amen. Buhay po ang Diyos! Sabi ko po, pag-upo ko, wala pa si Mami Beth. Kahit wala si Mami Beth, pag niloob ng Ama na ipaawit ng Ama itong compose na awitin na muling ipinakompose ng Panginoon sa ating kapatid na Mami Beth Chico. Ito po'y lumang awitin. Subalit patunay lamang na bagamat luma, kapag hindi niloob ng Ama na agad ay maisa ulo mo, ay hindi ganun kadali. Inirevive pong muli itong awiting ito sa pamamagitan ng katauhan ng Mami Beth. Kaya po, mga minamahal ko mga kapatid, huwag po nating pagmasdan. Kung ako po'y magkamali, wala pong problema. Kundi namnamin po natin ang liriko ng awitin. Bakit ko po naipagsigawang muling buhay na buhay at sa damdaming handog ng Diyos sa bawat kapatid na ginagamit niya? Sumesenyas po ako sa kapatid na Pilar. Ang akin pong isinesenyas, pasensya ka na kako anak, ang iyong awiting, the best thing that ever happened to me, hindi pa naisusulat ng anak na Melissa. Matagal na po niyang hinihingit, lugod na lugod po siyang awitin ng awiting yon. Ni-revive din po yun ng ating kapatid na Beth. Kaya po, ito naman, matagal ko nang nais awitin, pinaaawit sa akin ng banal na espiritu. Hindi ko po maawit sapagkat ang kabiyak ng puso ko, sabi po niya, hindi pa niya nasisipra. Si Mami Beth po nung isang araw, inaawit niya po itong awiting ito. Alam ko po maraming nakapakinig. Di po ba basta pinasukan niya, walang tugtugin. Sumunod na lang po ang kabiyak ng puso. Kaya po, sa pagkakataong ito, lahat po tayo'y sumabay. Awitin po natin. Salamat po, Ama. Maliwanag pong itong kahilingan ko sa iyo, Ama. Sa bawat katapusan ng araw ng linggo bilang panawagan mong paglilingkod sa amin, hinihiling ko sa iyong ako'y gamitin mo. At salamat po, Ama, ngayon ay Sabado, hindi man lobing ako'y makapagbahagi, ngayon o mamayang gabi, pinahintulot mo na pong ako'y tawagin. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo.
Mawit-awit po kayo. Nais ko pong humarap sa ating Panginoon, gayon din po kayo. Sama-sama po tayo nakaharap sa Kanya. Sama-sama po tayong umawit sa Panginoon. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong sasambahin. Dahil minamahal kita, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil nakilala na kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahin lagi dahil mahal kita. Magsusumikap na di na mawalay pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas, dito'y sakripisyo. Dahil mahal kita, nakaukit ka sa puso ko. At di na muling bibitaw pa. At dahil mahal kita, magtitibay ako. Di matigatig sa batid ng kalaban mo. At dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling tutugot pa. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahin lagi dahil mahal kita. Magsusumikap na di na mawalay pa. At dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas, nito'y sakripisyo. Dahil mahal kita, nakaukit ka sa puso ko. At di na muling bibitaw pa. At dahil mahal kita, magtitibay ako. Di matigatig sa batid ng kalaban mo. Dahil mahal kita, ay aasa ako. Nabuhay kang totoo. At dahil mahal kita, magtitibay ako. Di matigatig sa hatid ng kalaban mo. Dahil mahal kita, ay aasa ako. Nabuhay kang totoo. At dahil mahal kita, magtitibay ako. Di matitigatig sa batid ng kalaban mo. Dahil mahal kita,